Okay, ang punta natin, brew tayo. Chill lang. Chill na kapihan lang tayo. Tara. Let's go. Pasado alas 7 na. Solo ulit. Ito. Ganda talaga pagka paputok yung araw. Saka ka magra-rides off. Puputokan ka ng araw sa daan or dun sa destination mo. Quick ride lang ulit tayo, kape lang tayo, chill lang tayo dun sa Marilake. Wala rin naman tayong gagawin sa bahay. Sabado, hanap tayo ng way para mabasag lang yung routine. Hindi tayo magsawa. Nowadays, talamak ang depression tsaka anxiety, stress. Nung araw naman, wala yan. And also, yung lifestyle ngayon, parang lahat gusto maging successful. Pag hindi mo nakuha yung goal mo, madidepress ka. In future, ma-stress ka. Diba? Ano ba mangyari in the future? Stress daw yun pagka ganun. Doon na natin pag-usapan yung helmet sa magandang view para hindi sayang yung video. Oh, iglesia. May kapilya. Oo nga pala, may kapilya doon. Merong mga magagandang tulay tayong madadaanan pag dito tayo dumaan. Nakakatuwa lang. Mamaya, pakita ko sa inyo. Every time kasi na dumadaan kami doon, or ako doon, nakakakaba eh. Ito na yung unang tulay na sinasabi ko. Nakakatuwa, di ba? Signal. Ano? Pakatakot to. Butas-butas. Ay, unang tulay. Ito na yung second tulay. Mukhang dalawa lang atang tulay. Ano? Bakal lang yan. Ang saya. Saya, di ba? Cute. Ano, makapal naman na bakal. Di ko lang tawag yan. Kaya lang, syempre, dinadaanan ng mga truck yan. Yan, wala lang truck. Kung nangyari dito. Nung dumaan ako dito, may nakita akong truck na nakabagsak sa gilid eh. May mga sirang kalsado. Nakatakot yan. Baka dumaos-os ka doon sa gilid eh. Puro patayan yung truck. Yung sinasabi ko. Nagaanan ko ito kahapon. Ay, naku. Ang kinakalbo doon sa gilid. Natakay pa tayo. Ito yung kalaban ng rides eh. Long rides. Matay ka sa daan. Sorry. Saya lang banggitin. Yung nagsusupply pa ng tubig dito, ibig sabihin walang linya ng tubig. Ganyan kami nung araw. Nung lumipat kami sa Taytay, walang linya ng tubig. Ganyan, agawan yan. Tipid-tipid talaga sa tubig. Hindi ka nadaanan yan, let's say ubos na, babalik. Siyempre, pagka bumalik yan, paparahin na naman ang mga ibang bahay. Kaya uso nun yung drum eh. Pag-iipon ka talaga ng tubig. Hirap na walang tubig. Okay lang walang kuryente, wag lang walang tubig. Pag walang kuryente, nainita ka, maligo ka. Pero pag walang tubig, naku, nagpupo ka pa. Walaan. Hindi ka makakapaglaba. At least pag walang kuryente, walang washing, at least may tubig, manual wash ka na lang. Masaya pa yun, ubos oras. Ang sarap din ng mga typical na paglalaba eh. May 3 batya, unang banlaw, pangalawa, tapos may daon eh. Masaya din yung ganung process. Magaan lang talaga yung mga washing machines.
Kung marami kang gagawin, salang mo lang sa washing machine, gawin mo lang yung gagawin. Pero kung let's say, laba lang talaga, mas masarap yung manual. Malinis pa. Buti na lang, maganda yung panahon. Sabi nga nila, riding season na daw. So meaning, konti na lang yung mga ulan-ulan. Ayun ang kalaban kasi ng mga riders eh. Ulan. Hirap magkabote. Basa lahat. Bukas pa kami mag-charge. Natin kalimutan yan. May third na tulay pa. So 3 tulay siya. Ito yung pangatlong tulay na nakakatuwa daanan. Tada! Parang release ng tren eh. Ilog. So dapat hindi daanan ng truck. Kakatakot, baka bumigal. I think yun yung last na bridge. Check muna natin, check. Check natin yung mic. Double check. Okay, so no cancelling on. Okay. Action cam. Record. 34 minutes na. Stop na. So dito tayo huminto. Sa dulo niyan, nandun na yung Marilake. Chinek lang natin. Magre-record. Kasi pag-uusapan na natin yung bullet. Well, bullet, sa totoo lang, lalo itong carbon. Tuwan-tuwa ako gamitin kasi magaan. Unang magaan. Yung una kong helmet, ang Bell Custom 500. Half face lang yun, pero mas mabigat yun kesa dito. So after nitong ahon na to, yun na yung Marilake. Yan, kaprak na yung daan dun ah. Ayan na, ito na yung exciting part. May nagpipitik na dun oh. Sorry, daan lang tayo. Sorry guys. Ayun oh, pipitik siya. Okay. Okay. Pitikan time. Ride safe. Siyempre, enjoyin din natin yung view. Ganda oh. Steady 40 lang tayo. Lamig. Sarap. Buti na lang, di tayo nag-jacket. Wala na natin mag-jacket eh. No? Nagtatalo yung lamig tsaka sikat ng araw. Yan the best feeling. Sarap yan. Tapos nasa ilalim ka ng puno. Ewan ko ba kung bakit kailangan pa natin putunin yung mga puno. Okay, well bullet carbon. Magaan siya, as in mas magaan siya dun sa una kong helmet na Bell Custom 500. Partida, half face pa yun. Pero ramdam ko yung bigat dun. Ito na yung carbon version. Meron kasing unang version yung hindi carbon eh. Parang feeling ko matagal na siya na helmet. Napitas ko lang naman to nung nag-sale si Makina sa Pasig. Yung Makina Moto Bazaar. Yan, sinamantala natin yun. Kasi nga, maghahanap talaga tayo ng bell bullet. Kasi ito yung mas bagay sa ano eh. Ito yung mas bagay sa Vespa natin. Dami pumipitik. Ganda ng mga puno. Sakto, nag-green tayo. Green day today. So yun, balik tayo dun sa carbon. Magaan. Yung custom, lagi kong binabanggit si custom 500 kasi yung una nating helmet, saka nako-compare ko dun. Dati ang dami kong setup dun. Andun yung action camera. Mabigat na yung helmet itself. Tapos magdadagdag pa nung mount
Magdadagdag pa ng screw, action camera. So the more na marami ka ina-add sa helmet, bibigat pa siya. Siyempre pag mga long ride, nakakangawit yun. Ito si Bell Bullet, nung magaan siya, magdagdag ka man, o hindi halos mag-equal lang sila ng cost ng 500. Pero hindi pa din eh. Magaan pa din siya gamitin. Saka iba pa rin talaga yung full face helmet. Sa half face kasi nangingilid yung luha ko nung nag-80 na, 70-80. Eh ano lang yun, naka-shades lang ako nun. Papasok ko rin yung hangin sa gilid. So pag ramdam mo kasi yung hangin sa mukha mo, parang feeling mo ang ano mo na, bilis-bilis mo na, so hindi ka ngayon makaarangkada. Nakakapot. Compare dito sa full face, mabilis ka, di ba? Mas gusto ko talaga si Bell kaysa sa Caray. Parang ang liit kasi yung viewing niya, yung visor niya. Dito ang malawak talaga. Tapos bibilin sana natin yung V10 ni HJC. Eh kaso dahil nga nag-bazaar, nag-sale, 50% lang natin nakuha itong carbon. So do the math. Alam niyo yung presyo ni carbon. So parang ka lang din bumili ng HGC V10 doon sa presyo na yun. Diba? O Bell na. Oo, nasanay na ako kay Bell. Yung Bell na brand. Classic kasi siya, into classic. Tsaka safe. Dating sa safety, safe talaga siya compared sa ibang helmet. Hindi kasi sabing hindi safe yung ibang brand at ibang helmet. Konti lang naman difference sa safety nila siya. Kanya, HJC. Safe pa rin, pero yun, mahabulin mo na ulit after safety. Yun dapat kasi unang-una mo check safetyness. Hindi yung susunod, yung design na, diba? Hindi yung comfort. Actually, dapat nga comfort muna bago design. Pero syempre, tayo kung paano makikita yung helmet sa mga natin, ano yung design, gano'n. Tsatsagain na lang natin kung hindi komportable, maganda lang yung design. Yun. So dapat safetyness, comfort, dapat, and then the looks. Yan dapat. Yun. Kaya gusto ko mas mag-vlog ng ganito yung view para magsasalita tayo yung background. Dito na yung pitik. Hingay ng motor niya. May kausap na tayo dyan sa area ng Big C. Napitikan kasi tayo isang beses. Unang beses, nagandahan tayo sa pinausap natin. Nandun din daw siya nakapwesto. Ayan o. Kaya nagpapawa na sila. Nalagay yung part na yan eh. So ngayon, kahapon wala siya. Sa iba natin nakuha yung mga pitik. Sabi niya, babawi daw siya ngayon. Nakit daw siya. I think dito na sa part na to. Dito na yon. Dito na siya pumipitik. Pitikan na tayo dyan. Ang dami niya pumipitik na yan. Yun. So may mga pitik pa yan doon. Nawala na yung sa Manukan eh, kasi may checkpoint na, kaya doon sila pumesto. Usually sa mga curbs kasi andun yung banking eh. So again, ingat-ingat, di ba? Well, ang pakay natin magkape, secondary na lang yung picture. May balik tayo sa helmet. Ayun. The best tong Bell Bullet carbon, gaan. Buti na lang may ginawa silang carbon. Kasi feeling ko mas mabigat yung unang version. Kasi yun nga lang half face eh. Mabigat na yung pang full face. Tapos pagdating sa comfort, naka extra large ako, okay naman yung fitting. Hindi siya sikip, sakto, hindi siya maluwag. XL. So depende pa rin sa choice ng tao.
Depende sa motor. Kung anong motor mo, babagain mo yung helmet. Babagain mo yung outfit mo. Sabi, pumuporma ka pa rin dyan kahit kung paano. Ayun. May pitik na naman tayo. Yun pa, may pitik ko. Pupwestohan talaga nila yung bawat curves. Yun nga lang, let's say, first time mo sa mga pitik, hahanapin mo sa Facebook yan. Type mo lang doon pitik or pitik Marilake or Marilake. Join ka lang doon sa mga yun. May mag-share doon ng ano, mga photos. Hahanapin mo talaga. Tsagain mo. Pang social media. Okay. Anong oras na? Sakto alas 8. Hindi pa rin ganun kainit kasi malamig. Nagtatalo yung lamig ng hangin sa init ng araw. Meron pa pumipitsik sa Devil's Curve. Hindi ka naman alam kung saan yan. Pero goods na tayo doon sa napitikan. Konti na lang. Doon na tayo sa ano. Brew. Saglit lang biyahe, di ba? Kaya may niluluto kaming long ride eh. Kasi syempre pag mga ganito ng Marilake, medyo malalapit na to. Gusto mo na lang, medyo matagal ka magpumotor. So dapat kondisyon yung motor. Ngayon, si Bell Bullet sobrang ganda. Pwede lang araw-araw to gamitin. Gagamitin ko. Ganun ko siya kagusto. Problema lang, pag araw-araw mong ginamit, syempre, madali siyang maluluma. Syempre, di naman dapat, gagamitin mo talaga dapat. Kasi sayang naman, bibili mo, tapos di mo gagamitin. Ibig sabihin, huwag mo lang laspagin, or alagaan mo lang diba? Kasi, di mo alam kung makakabili ka pa dito sa market. Meron isang bell pa, na Bell Bullet, yung GT. Okay din yun, yun sana yun din sana yung bibili natin. Tapos nag-release pa ng GT Carbon. Ano ba yan? Antay na naman tayo ng sale. Medyo matatagalan pa yun. So yun lang masasabi ko sa Bell. Kung medyo into classic ka, pikit mata ka nga lang bibili ng Bell Bullet Carbon. Pero sulit na. Tapos di ko lang alam, isa pang review ko. Di ko lang kung good thing. Pag mabilis ka, rinig mo yung hangin na pumapasok. So, may bukasan kasi dito sa bandang chin, tsaka madaming butas dito sa may bandang ulo. Di ko lang good thing yun. Para sa akin, pagdating sa ingay, at least rinig mo yung nasa paligid. And at the same time, yung hangin pumapasok. Hindi ako pinapawisan dito sa ano na to. Yung pa pala. Hindi ako pinapawisan dito sa Bullet Carbon. Compared dun sa half helmet na yun, yung half face nila. Papawisan yung noo. Siyempre, ito pag pinapawisan yun, mababasa yung mga foam. Eventually, bumaho. Dito hindi ako papawisan. Wala sa pag-traffic, nakahinto, pero malamig siya sa ulo. Ganda. Kahit full face pa yan. Nakasarado pa lagi yung visor ko. Kasi ang default na nakalagay dyan, yung clear. Diba? So, kaso, problema ko doon, pag maaraw, hirap. Wala kang mga protection doon sa sinat. Kaya pinalitan ko ng smoke o yung medyo dark. Kaya lang, sa gabi naman, diba? Dahil sa depende sa gamit mo eh. Hindi naman ako masyado nagna-night ride. Okay na ako dito sa dark na visor. Tayo mag-edit. Guubos tayo ng oras doon. Kasi naman nakatenga tayo sa bahay.
Layo din ha. Lapit na. Dito na tayo. Oh, ang dami. Ang dami. Dito na tayo. Dami nagkakape dito. Diba? Sikat naman na to. Ay, sorry. Yan.